Inequality at home. So, kumbaga po is, siya po yung di pagkakapantay-pantay ng kasarian. So traditional gender rules and societal expectations dictate specific responsibilities and behaviors based on gender. So this includes rules in the household and family, career and work expectations, emotional expression, appearance and body image, leadership and decision making, as well as sexuality and relationship. So this expectation can be restrictive and harmful, limiting individuals' freedom and opportunities. Effort to challenge and dismantle these norms are crucial for creating a more equitable and exclusive society. So, sabi ko nga po kanina, so yung gender inequality po, siya po yung di pagkakapantay-pantay ng kasarian. So, kumbaga po is, sa like po dun sa yung lalaki at babae po. So, yung babae po nakikita lamang po natin sa or ang mga nagawa lang po nila sa bahay, like tagaluto lang po, tagalinis, tagalaba, tagaalaga lang po ng anak, ganun po yung responsibilities po ng women. While po yung men naman po is sila po yung nagtatrabaho to provide po our needs of our family or everyday lives. So yun nga ni po. So, distribution of household chores. So, the distribution of household chores refers to how tasks such as cooking, cleaning, laundry, and childcare are divided among members of a household. So, sabi ko yung sa kagaya po nga sabi ko kaganina na yung babae po nga ay ang task lamang po nila sa buhay nila is yung tagaluto po, tagalinis, tagalaba po, and tagaalaga po ng mga anak. So yun po ang responsibilities as women. So in traditional gender rules, these responsibilities have often been assigned along gender lines, with women shouldering the majority of a domestic workload while men focus on work outside the home. So kagaya nga po nung kaganina sabi ko na yung babae pumaday sa bahay, then yung mga lalaki naman po, sila po yung nagtatrabaho po baga po yung nagtatrabaho ng yung mabibigat po kasi po as a men po, sila po yung masasabi po talaga natin na malakas po, matatag. So sila po yung kaya po sila yung inaasahan na hindi ko naman po nasabi na mahina po kaming mga babae, but mas ano po kasi mga lalaki kung i-compare po sa babae yung mga like yung lakas po nila sa like yung for example po nagtatrabaho po sila like construction worker kaya man po ng babae, pero mas prepared po ng mga lalaki yung mga ganang trabaho kasi mabibigat po yung ganang trabaho. So as a man nga po ginagawa po nila yung ganun po ng trabaho kahit po mahirap para lang po to provide all needed to provide our what do you call that? Yung ginagawa po nila para lang po maibigay nila yung needs sa araw-araw na pamumuhay po para mabuhay sila ng maayos. Yun po. Tapos, however, modern households are increasingly moving towards for more equitable distribution of chores, where responsibilities are shared more evenly between partners regardless of gender. This shift reflects a growing recognition of the importance of gender inequality within relationship and household. So, impact on individual development. So, first po is individual development. So, when people feel pressured to conform to gender norms, it can limit personal growth and self-esteem. They may feel stuck in rules that don't reflect their true interests or abilities. So as a person nga po is, so hindi naman po natin masasabing maunlad po tayo yung what I mean po is yung
hindi naman po tayo so, yun nga po, kumbaga po ay hindi po natin masasabi na tayo sa sarili natin na maunlad na po tayo. Ano kasi po, so, there's a thing po man din na so, ayun po, ulitin ko, nakakainis, may nag-ingay. So, ano yun po nga, sabi ko po kaganina, ulitin ko po na hindi po natin masasabi sa sarili natin na tayo po ay maunlad na if yung bagay po na yun is hindi po natin gusto, or kumbaga po is alam po natin sa sarili natin na hindi yun yung bagay na makakapagpaunlad sa sarili natin. So, all we need to do po is limit your personal growth po to para po masabi po natin na kahit na maunlad na tayo po ay masabi na tayo ay maunlad na. So, yung mga ganyang problema lamang din naman po is yung mga dyan, makukompare po natin yung problema na yan sa love life. Yung like, hindi naman po natin masasabi na yung pag sa love life po na inapilit natin yung sa mga sarili natin doon sa mga bagay na like, yung po, kunwari po ikaw, may gusto ka po dun sa taong yun pero hindi ka po gusto. So, hindi mo po kailangan ipilit yung sarili mo dun kung alam mo po na ayaw talaga sa iyo. Parang ganun po yung, hindi mo naman, kapag hindi mo naman, kunwari po, pangarap mo po yung isang bagay na yun, tapos di mo nakuha, di po naman natin masasabi na maunlad ka dun, ng ganun-ganun lamang. So, kailangan mo pong limitahan yung sarili mo, or know your responsibilities, ganun po, para masabi po natin maunlad tayo sa mga sarili natin. So, next po is aspirations. So, gender roles can limit people's aspirations by narrowing their options. For instance, women might feel discouraged from pursuing certain careers, while men might face stigma for pursuing traditionally feminine interests. So, kumbaga po is, so, for example po man din ay, meron pong, like sa trabaho po man din, pag kunwari po ay hindi po kayang i-pursue ng babae, pero nandyan po yung partner mo na lalaki para po sila yung humarap po kung ano man po yung gusto ng partner na i-pursue. Not only po yung lalaki, pwede naman, actually po pwede naman po, pag ganyan mga trabaho po na hindi kaya, pwede naman po pagtulungan. So, yun nga po. So, next po is family dynamics. So, unequal distribution of household chores based on gender can strain a relationship. If one partner feels unfairly burdened, it can lead to resentment and conflict. Children may also learn and replicate these gender norms, perpetuating inequality. So, as a family dynamics nga po, is like sa bahay po. So, as a whole family po, or sa isang buong pamilya po, need po talaga ng yung po baga na nagkakaintindihan po tayo, kasi po, yun sa like po sa mga gawain, kasi po hindi tayo magkakaintindihan, di po natin matatapos ng maayos yung isang gawain. Like, for example po is sa gawain bahay, like lilinis, ganun po. So, dapat po doon, tulad po ng ganun, so, nagtutulong-tulong po tayo. Kasi po, like, magsisimula po kasi sa magulang ay, yung nanay at tatay. So, true of that po. So, yung mga anak po natin yung mga anak po pala ng nanay at tatay. So, sa kanila po, matututo yung mga anak nila. Kumbaga po is yung, kung ano man po yung ginagawa ng magulang na nakikita ng anak ay nagagawa po yung inagawa po ng mga magulang na nakikita ng mga anak ay pwede po nilang maaari pong gawin din yun ng anak, kasi po sa mga nakikita po nila natututo po sila kung ano po baga talaga yung mga gawain as a children po, kasi po true of that po is magkakaroon po sila ng
kumbaga po is matututo sila sa mga bagay. Hi, I'm Ruchim Imsenyo and I'm going to tackle about gender discrimination in schools. Stereotyping and bias. Stereotyping in school involves making assumptions about students based on characteristics such as gender, race, socioeconomic status, or academic abilities. So, sa stereotyping, ito yung assumption or pag-aakala ng ibang tao based sa ating gender. Iniisip nila na ganito or ito lang yung dapat natin gawin kasi ganito yung gender natin. So, nakalagay sa example na assuming that girls are not as good at math as boys, or that students from low-income backgrounds are less intelligent, and are common stereotypes in education. So, sa example, sinasabi na inaakala ng iba na mas magaling ang lalaki sa math kaysa sa mga babae. So, hinuhusgahan nila agad yung mga babae without knowing na may mga babae din naman na magaling sa math. So, dito pa lang pumapasok na yung assumption or tinatawag natin stereotyping. Next is bias. Bias in schools refers to the tendency of teachers, administrators, or peers to treat students differently based on factors such as their race, gender, or background. This bias can manifest in various ways, including differential expectation for students, unequal disciplinary action, or limited opportunities for certain groups. So dito, pag sinabi namang bias, ito yung pagkakaroon ng unfair or unequal treatment or favoritism. So dito merong pinapaboran or merong nakakuha ng higit na atensyon at hindi pantay yung pagtingin sa bawat isa. So, merong inequality. For example, teachers may unintentionally give more attention or opportunities to students who fit traditional academic or behavior norms, leading to unequal outcomes for others. So, example, if kita yung mga babae yung fit sa ganito or ganyang bagay, kita yung mas makakakuha or mabibigyan ng higit na atensyon or pansin. At ganun din naman pag ibang gender. Pag sila yung fit sa ganito or ganyang bagay, sila yung makakakuha ng higit na atensyon. And dito pumapasok yung pagiging bias kasi nagkakaroon ng unequal treatment or favoritism. Differences in treatment and opportunities based on gender. In schools, differences in treatment and opportunities based on gender can manifest in various ways. Number 1 is classroom dynamics. Teachers may inadvertently give more attention or opportunities to a student of a certain gender, leading to disparities in participation, academic support, and recognition of activities. Yung classroom dynamics is ito yung relationship and interaction ng estudyante at teacher sa isa't isa. Ito yung kung paano sila makipag-communicate sa isa't isa. So, halimbawa, teacher ka, tas naging bias ka sa pakikitungo sa mga estudyante mo. So, magalid ito sa disparities o pagkakawatak-watak. So, minsan makikita natin na sa gantong activity, gantong gender lang yung active. Kasi ito lang yung napagtuunan ng pansin, kaya mahalaga magkaroon ng pantay at na pagtrato para maiwasan ito. Subject choices. Gender stereotypes can influence the subject that a student choose to study. So, yung gender stereotypes daw yung nakaka-influence sa pagpili ng subject ng mga estudyante, subject or course ng mga estudyante. So, for example, girls may encourage and pursue traditional feminine subjects like humanities or arts, while boys may be steered towards STEM, science, technology, engineering, and mathematics fields. This can limit student exposure to diverse academic disciplines and career options. So, nakalagay sa example na kung yung mga babae daw ay mag-stick sa humanities art na field, mamimiss out nila yung opportunity na ma-explore at ma-develop yung skills nila sa STEM fields, which are often associated with high-paying and more influential careers. And same din dun sa mga boys. If magpupush lang sila sa STEM fields, mawawala yung chance nila na ma-explore
yung humanities or arts na pwede mag-provide sa kanila ng valuable perspective skills. So, important na ma-break down yung gender stereotypes and i-promote yung equal opportunities. Sports and extracurricular activities. Gender norms may influence participation in sport and extracurricular activities, with certain activities being perceived as more suitable for boys or girls. This can result in unequal access to resources, facilities, and opportunities for skill development and leadership roles. So, ano ba yung gender norms? Yung gender norms ay ito yung expectation or standard ng society na nagdidictate kung paano na dapat kumilos ang bawat isa or bawat individual. So itong gender norms na ito ay nakaka-impluwensya sa pag-participate natin sa iba't ibang sport and extracurricular activities. May times na gusto nating sumali sa isang sport pero hindi pwede dahil sa gender norms at suitable lang to sa mga boys or girls. Dito, nalilimitahan tayo na mas palawigin or mas palawakin pa yung kakayahan natin. Nawawalan tayo ng chance or opportunity na ma-develop pa yung skills natin nang dahil sa gender norms. Discipline and behaviors expectation. Discipline policies and behavior expectations may differ based on gender, with boys often facing harsher penalties for disruptive behavior compared to girls. This can reinforce stereotypes and contribute to a gendered understanding of behavior and discipline. So, yung discipline policies sa school is depende kung anong kasarian mo. If lalaki ka, mas mabigat na parusa matatanggap mo. Kung ikukumpara sa parusa na maaaring matanggap ng mga babae. Kasi expected nila na dahil lalaki ka, makakaya mo yung mga mabibigat na parusa na ibibigay nila sa iyo. So, nagkakaroon ng unequal treatment na dapat kung ano yung parusa matatanggap ng babae, ganun din yung dapat na matanggap ng mga lalaki para maiwasan yung inequality. Sexual harassment and bullying. Gender-based harassment and bullying are prevalent issues in schools with girls and LGBTQ+. Students being disproportionately affected. This can create hostile learning environment, negatively impacting students' well-being, academic performance, and sense of safety. So, ito yung issue na sa school, nakadalasan na affected ay mga girls or at LGBTQ+ student. May iba din naman ng lalaki na bubuli pero mas madalas na padimbulihin yung mga babae at LGBTQ+ sa estudyante. Ito ay hindi maganda sapagkat nagdudulot ito ng negatibong epekto sa well-being at academic performance ng mga estudyanteng nakakaranas ng pambubuli. So, nararapat na ma-prevent yung bullying and sexual harassment. Effect on academic performance. Self-esteem and motivation. When a student experiences unfair treatment or discrimination based on factors like race, gender, or socioeconomic status, it can erode their self-esteem and motivation to succeed academically. They may internalize negative stereotypes or feel marginalized, which can impact the confidence and engagement in learning. Pag isang estudyante ay nakaranas ng unfair treatment or discrimination, is mawawala or masisira yung kanilang self-esteem and motivation na mag-succeed sila sa academic nila. Mafe-feel nila na hanggang doon na lang sila or hanggang doon na lang yung kaya nila. Alam niyo yun, yung feel na confident ka naman nung una pero dahil nakaranas ka ng unfair treatment or discrimination, inawawala yung pagka-confident mo. And may isip mo na baka hanggang doon ka na lang. So, kayo na nag-discriminate, mag-isip-isip kayo kasi hindi nyo alam na sa pag-discriminate ninyo may nasisira na pala kayong pangarap ng iba na mag-succeed.
access to resources and opportunities. Unequal treatment can result in disparities in access to resources and opportunities within the school environment. For example, students who are subjected to the lower expectation or discriminatory practices may be denied access to advanced coursework, extracurricular activities, or supportive service that are crucial for academic success. So, dun sa example, yung mga student daw na nadi-discriminate o hindi nabibigyan ng equal na opportunities na makapag-access sa advanced coursework, extracurricular activities, or supportive service, sila yung inaalisan ng karapatan para magkaroon ng academic growth at nililimitahin din ang kanilang future opportunities at yung pag-develop ng kanilang skills. Nang dahil sa unequal treatment, nagkaroon ng limited na opportunities ang mga ibang estudyante. Paano tayo matututo kung ililimit lang doon yung kakayahan natin? Kailangan natin mag-explore para ma-develop ang ating kakayahan para sa mga future opportunities natin. Mental health and well-being. Experiencing discrimination or unfair treatment in schools can take a toll on students' mental health and well-being. It can lead to feeling of stress, anxiety, depression, or even trauma, which can interfere with their ability to focus, learn, and perform academically. Yung discrimination daw is nakaka-apekto sa ating mental health and well-being. So, nang dahil sa discrimination, nagkakaroon tayo ng issues sa ating mental health. Nakakaranas tayo ng depression, anxiety, stress, and even trauma. Pag nakaranas tayo ng mental health issue, nahihirapan tayo mag-focus sa pag-aaral. Kasi ang dami pumapasok sa isip natin, makaramdam din tayo ng hopelessness. So, kailangan natugunan at i-prevent yung discrimination sa paaralan kasi nakakasira ito sa ating mental health. And last, educational outcomes. The cumulative effect of differential treatment can ultimately impact students' educational outcomes. They may be more likely to underperform academically, drop out of schools, or disengage from learning process altogether. This perpetuates a cycle of inequality and limits their future opportunities for success. So, nang dahil sa discrimination, ang ibang estudyante ay nag-drop out. Hindi na nila kinakaya yung pagdidiscriminate sa kanila, kaya mas pinipili nilang mag-drop out na lang. Imagine kung ano nagagawa ng pagdidiscriminate natin sa ibang tao. Nawawalan sila ng pag-asa. Nang dahil sa pagdidiscriminate sa kanila, nasisira yung opportunity niya na mag-succeed balang araw. So, kailangan na talagang matigil ang pagdidiscriminate sa kapwa kasi wala itong mabuting naiitulot. Thank you. Hello, I'm John Marjik Sadiwa, and I'm here to talk about gender inequality in the workplace. Gender pay gap. Ang gender pay gap ay tumutukoy sa pagkakaiba sa average na kita ng mga lalaki at kababaihan sa trabaho. Despite the progress in recent years, ang gender pay gap ay nananatili pa rin sa maraming mga industriya at bansa. Extent of the pay gap. Globally, women continue to earn less than men on average. The size of gender pay gap varies depending on factors such as occupation, industry, education, and region. In some cases, the gap is narrower, but in others, it remains substantial. The causes of gender pay gap can be attributed to various factors, kabilang na ang diskriminasyon at pagkakaiwalay sa mga trabaho na kung saan ang mga kababaihan ay karamihang nagtatrabaho sa mga trabahong mas mababa ang sahod. Motherhood penalty. Ang motherhood penalty ay kung saan ang mga kababaihan ay nakakaranas ng mas mababang sahod at oportunidad pagkatapos magkaanak. And the lack of access to higher paying positions and promotions, and unconscious bias in hiring and salary negotiations. The impact of gender pay gap has significant implications for women's economic security, career advancement, and overall well-being. Ito ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng
kahirapan sa mga kababaihan, na kung saan limitado na ang kanilang financial independence at kawalang kasiguraduhan sa pagreretiro. Ito rin ay nagpapatuloy ng mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan sa pagitan ng mga lalaki at kababaihan. Legal and policy responses. Many countries have implemented laws and policies aimed at addressing the gender pay gap. Kasama na dito ang mga batas para sa pantay na sahod, mga hakbang sa pagpapalawak ng transparency na nag-uutos sa mga employer na iulat ang mga pagkakaiba sa sahod, at ang mga pagsisikap para mapabuti ang balanse sa trabaho at pamilya sa pamamagitan ng mga patakaran sa parental leave at abot-kayang pangangalaga sa mga bata. Corporate and organizational initiatives. Some companies and organizations have taken proactive steps to address the gender pay gap within their own workplaces. This includes conducting pay audits, implementing salary transparency measures, establishing pay equity policies, and promoting diversity and inclusion initiatives. Workplace harassment. Workplace harassment refers to any unwelcome or offensive behavior that creates a hostile or intimidating work environment. It can take various forms, including bullying. Ito yung patuloy na pang-aapi sa isang individual na kadalasang nangyayari sa pamamagitan ng verbal na pang-aabuso na sumisira sa kanilang dignidad at kalagayan. Ang pambubuli sa trabaho ay maaaring mangyari dahil sa iba't ibang mga dahilan. Maaari itong bunga ng personal na hidwaan o inggit, pagkakaroon ng kapangyarihan at kontrol sa trabaho, o kahit simpleng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kasamahan sa trabaho. Workplace harassment can have serious consequences for individuals and organizations, including the negative impact on mental health. Harassment can cause stress, anxiety, depression, and other mental health issues for the victims, affecting their well-being and performance at work. Ang pang-aabuso sa trabaho ay maaaring magdulot ng maraming negatibong epekto sa mental health at kalusugan ng isang tao. Ang mga biktima ng pang-aabuso ay maaaring maramdaman ang matinding stress dahil sa patuloy na pag-aalala at takot sa pangyayari sa trabaho. At ito ay makaka-epekto rin sa kanilang kakayahan na mag-focus at magtrabaho ng maayos. Ang pang-aabuso sa trabaho ay maaaring magdulot ng pagkalungkot at kawalan ng pag-asa sa mga biktima na maaaring humantong sa pagbagsak ng kanilang damdamin at kawalan ng gana sa buhay. Ang pang-aabuso ay maaari ring magdulot ng pagkakaroon ng bababang pagtingin sa kanilang sarili at sa kanilang kakayahan sa trabaho. Dahil sa mga pangyayaring ito, maaaring maging mahirap para sa mga biktima na magtrabaho ng maayos at magbigay ng kanilang pinakamahusay na performance sa trabaho, at ang lahat ng mga ito ay maaaring madulot ng malubhang epekto na hindi lamang sa individual na biktima kundi pati na rin sa kanilang mga katrabaho. Decreased productivity and morale. Ang isang hostile na kapaligiran sa trabaho ay maaaring magdulot ng pagbaba ng produktibidad, pagiging absent sa trabaho, at paglipat ng mga empleyado dahil sa pakiramdam nila ng kawalan ng inspirasyon at kawalan ng seguridad. Kapag ang mga empleyado ay nahaharap sa mga pang-aabuso o pakiramdam nila na kawalan ng seguridad sa kanilang trabaho, maaaring mabawasan ang kanilang pagkakataong magtrabaho ng maayos. Ang kanilang atensyon ay maaaring malipat mula sa kanilang gawain patungo sa pag-aalala sa kanilang kaligtasan o kahit sa mga issue sa kanilang kapaligiran sa trabaho. Ang mga empleyado na patuloy na nakakaranas ng pang-aabuso o hindi komportableng kapaligiran sa trabaho ay maaaring magpasya na maghanap ng ibang trabaho kung hindi nila nararamdaman na ang kanilang mga pangangailangan at kaligtasan ay pinapansin o nirerespeto. Ito ay maaaring magresulta sa paglipat ng mga empleyado at pagkakaroon ng mataas na turnover rate para sa isang kumpanya. Ang lahat ng mga ito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kabuuang kabuhusayan at moral ng kumpanya na maaaring humantong sa pagbaba ng kita at kalidad ng serbisyo. Legal and reputational risk. Organizations that fail to address workplace harassment may face legal liabilities, fines, lawsuits, and damage to their reputation, leading to financial and operational consequences.
To prevent and address workplace harassment, organizations should establish clear policies and procedures for reporting and investigating harassment allegations, provide training to employees and managers on recognizing, preventing, and responding to harassment, and foster a culture of respect, diversity, and inclusion where all employees feel valued and supported. Take swift and appropriate action to address harassment allegations, including disciplinary measures against perpetrators and support for victims. Gender, race, intensity, sexual orientation, and socioeconomic status intersect and interact with each other, creating unique experiences of discrimination and inequality for individuals who hold multiple and marginalized identities. When it comes up to gender, intersectionality recognizes the experience of being woman is not universal but varies based on other social identities. So, pag sinabi nating intersectionality, ito yung magkaunay na nakatangian ng mga social categorization tulad ng lahi, uri ng kasarian habang inilipat ang mga ito isang individual o grupo na itinuturing na lumikha ng magkakapatong at magkakaugnay na sistema ng diskriminasyon o kawalan ng intersectionality. Intersectionality example, race and ethnicity. Women of color often face intersecting forms of discrimination based on both their gender and race ethnicity. They have experienced racialized gender stereotypes and biases that affect the opportunities and treatment in various contexts, including the workplace, education, and healthcare. So, ito daw po yung lahi na tumutukoy sa konsepto ng paghahati sa mga tao, grupo, batay sa iba't ibang kahanay ng mga pisikal na katangian at proseso sa pagbibigay ng kahulugan sa lipunan sa mga pangkat na iyon. Sexual orientation and gender identity. So, pag sinabi natin sexual orientation, ito tungkol sa kung kanino ka emotional, physical, at sexual na naaakit. At pag sinabi natin gender identify, ito yung tungkol sa kung ano ang iyong naiisip at nararamdaman tungkol sa iyong sarili at sariling kasarian. Women for lower socioeconomic backgrounds may face compounded from discrimination and equality due to the intersection of gender and class. They may experience biased education, employment, healthcare, and other opportunity as well as disproportionate levels of poverty and economic insecurity. Disability. Women with disability may face intersecting forms of discrimination based on their gender and disability status. They have experienced barriers to disability, employment, discrimination, lack of accommodation, and social attitudes that devalue their contributions and experience. So ito po yung mga paraan ng pakikipag-ugnay ng mga pagkakakilala na ito sa isa't isa ay tinatawag na intersectionality. Halimbawa, kung ang isang black disabled na estudyante ay isang white queer disabled na estudyante ay parehong nagtatrabaho sa parehong placement, maaaring magkaiba sila ng mga karanasan sa diskriminasyon sa kapansanan dahil sa maraming pagkakakilalan na dala nila. Complex identities. People with multiple identities like race, gender, and socioeconomic status have complex experience. This can make it hard to understand themselves and their role in society. Ito po yung bawat isa sa atin na may komplikadong pagkakakilanlan na nag-uugat sa pagkakaiba ng tao tulad ng kasaraan, lahi, sexualidad, kapansanan, relihiyon, nasyonalidad, edad at estinidad. Ang mga paraan na kung saan ang lahat ay iba't ibang kategorya ito ay sumasalubong at nagpapalam sa ating mga individual na buhay ay lumilikas pagiging natatangi ng bawat isa sa atin. Facing multiple forms of discrimination. Intersectional individuals deals with discrimination from different angles like racism and sexism. This make their challenges more layers and harder to address.
Ito naman po yung kinikilala ng konsepto ng maraming diskriminasyon na maaaring mangyari ang diskriminasyon batay sa higit sa isang nakitang kapingan. Halimbawa, ang isang tao na may diskriminasyon sa batayan ay nakikilang ng kanilang istinidad ay maaaring ding makadiskrimina sa batayan ng kasarian o orientational, sexual, edad at iba pa. Trouble accessing help. It's through the intentional people to find support that is their unique situation. Maybe services are set up single issues, not overlapping challenges they face. Dealing with blast everywhere, international people encounter bias in many parts of life like healthcare, education. This system often favor certain groups and don't occur experiences. Ito po yung hindi pinapawatig mo na may ginagawa ang kausap mo ng pagkilos ng hindi kita narinig kung sasabihin mo, I'm not feeling heard. Kung gayon ay pinahayag mo na iyong sarili na karanasan, ano man ang maaaring gawin ng ibang tao. Feeling bad about themselves. International individuals make their society a negative message about identities. This can harm mental health, self-esteem. Ito ay isang walang mahal na pangkiling na umiiral. Hindi talaga ito sa bagay na iisip mo sa sarili. Nating huwag pa siya o sa iba hanggang sa umito ang sandali. Ito ay sandali na Hello, my name is April Nisaez. I report about consequences of gender inequality and discrimination. Dito magkakaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng ating isip na ang resulta stress, anxiety, depression at iba pa. In fact, on mental health, experience of gender inequality and discrimination can have profound effects on mental health, contributing to stress, anxiety, depression, and other mental health issues in several ways. Stress from discrimination. Constant exposure to discrimination and prejudice based on gender can lead to chronic stress. Discrimination can occur in various settings, including the workplace, education, healthcare, and daily interaction, and can manifest as microaggression, overacts of bias, or systematic inequality. This ongoing stress can contribute to feeling of anxiety, helplessness, and frustration. Stress from discrimination, dito ay katib na ibang ating kasarian ay nagdudulot pa din ito ng chronic stress. Ito ay maaaring mangyari sa trabaho, edukasyon, kalusugan at araw-araw na pagpag-ugnay. Ang patuloy na stress na ito ay maaaring magdulot ng kawalan ng kapangyarihan at pagka-frustrate. Sa internalized oppression naman, ang lahat ng individual na makaranas ng kawalan ng pantay-pantay na karapatan at diskriminasyon ay maaaring humantong sa mababang pagpapahalaga sa sarili, pag-alinlangan sa sarili at kaya na maaaring magkaroon ng depression at anxiety. In fact, on identity and well-being, ang diskriminasyon batay sa kasarian ay maaaring makakaapekto sa kung paano nakikita ng mga individual ang kanilang sarili. Ang karanasan na pag-iwan o pagkabigo ay nakasama sa pakiramdam ng isang tao na ang magiging resulta ay kalungkutan at depresyon. Intersecting form of discrimination. Ang individual na may maraming marginalized na pagkakakilanlan tulad ng kababaihan, LGBTQ, may kapansanan na maaaring makaranas ng diskriminasyon na maaaring makisangkot sa kawalan ng katarungan sa pagkakapantay-pantay sa kasiraan na lumikha ng natatanging stress at hadlang sa kapakanan. Barriers to accessing support. Ito ay maaaring lumikha ng mga hadlang sa pag-access sa suporta at mapagkunan para sa kalusugan ng isip. Halimbawa ng panalapi na hadlang as estimat kung kawalan ng katarungan sa kasarian ang pagpapahirap sa mga individual na humingi ng tulong at makatanggap ng angkop na gamot. In fact, on relation and social media support, ang bawat individual ay maaaring mag-withdraw mula sa mga panlipunang pakikipag-ugnay
at iwasan ang paghingi ng suporta o mahirapan na magtiwala sa iba dahil sa nakaraang nilang karanasan. Upang matugutan ang apektado ng kawalan ng katarungan ay kailangan natin silang suportahan sa pamamagitan ng katarungan. Lost wages and income disparities ito ay nakapagpapababa sa pangkalahatang kita ng sambayanan at ekonomikong katatagan. Limited career opportunities. Ang diskriminasyon na naranasan dito ay sa hiring, promosyon at oportunidad sa pamumuno ay nagpapahirap sa mga kababaihan na makakuha ng mataas na bayad na trabaho at pag-unlad sa kanilang potensyal na kita at pag-unlad sa karir. Nagresulta sa isang workplace na hindi ganap na naggamit at pagkawala ng talento para sa mga negosyo at industry. Reduce labor force participation. Dito naranasan ang diskriminasyon tulad ng limitadong akses sa edukasyon, pag-aalaga sa bata. Nagpapakahirap ang mga kababaihan na pumasok o manatili sa workplace. Ito ay nagresulta sa mababang antas ng partisipasyon sa kababaihan sa workplace. Hello, I'm Shane and I'm the reporter for Strategies for Addressing Gender Inequality and Discrimination. Education and awareness. Educational initiative plays a crucial role in raising awareness about gender inequality and discrimination, as well as promoting gender sensitivity, attitudes, and behavior. Here are some ways to advocate for such initiatives. Incorporate gender studies. Integrate gender studies into school curricular at all levels to educate students about the history, causes, and consequence of gender inequality and discrimination. Sinasabi dito na ini-educate nila yung mga estudyante about sa history, causes, and consequence na maaari nilang makuha sa pagdidiscriminate nila ng isang tao. This can include exploring topics such as gender rules, stereotypes, intersectionality, and the importance of gender equality for social justice. The other one is promote inclusive teaching. Encourage teachers to use inclusive teaching methods and materials that represent diverse gender identities, experience, and perspective. Sinasabi na dito na by promoting inclusive teaching, educators can create a supportive and empowering learning environment where all students feel value, respect, and able to reach their full potential. May mga ilang ways na pwedeng magamit para mas ma-promote yung exclusive teaching. Narito yung mga lecture, discussion, fair teaching, active learning, and group works. This can help challenge a stereotype and biases and promote empathy and understanding among students. Promote training for educators. Offer professional development and training opportunities for educators on gender equality and diversity issue. This can help teachers develop the knowledge, skills, and confidence to address gender-relative topics sensitively and effectively in the classroom. Kumbaga, sinasabi dito na dapat sa isang school is mag-provide ng mas professional para mas maturuan yung mga teacher na mas ma-develop yung kanilang skills and knowledge about sa sensitive topic na ito. Foster critical thinking. Promote critical thinking skills and media literacy among students to help them critically analyze and challenge gender stereotypes and discriminatory message in media, advertising, and popular culture. Kumbaga, sinasabi dito na mas mag-promote ng critical thinking skills or media literacy among student para mas matulungan sila na mas maintindihan nila yung mga ganitong sensitive na topic. Create safe space. Establish safe and supportive environments within school where students feel comfortable discussing and addressing gender-relative issue without fear or judgment or reprisal. Kumbaga, sinasabi dito na kailangan sa isang school ay may safe space o na mas comfortable magkwento or mag-discuss ang isang student about sa sensitive topic na ito. This can
include creating student-led gender equality clubs or support groups. Engage parents and communities. Involve parents, caregivers, and community members in educational initiative to raise awareness about gender inequality and discrimination. Kumbaga, sinasabi dito na kailangan alam din ng mga parents or the other member of community yung mga ganitong usapin. Kumbaga, aware dapat sila sa ganito or bukas yung or malawak yung kanilang pag-unawa sa ganitong usapin. This can include organizing workshop, forums, and community events to promote dialogue and understanding. The last one is empower student leadership, support student-led initiative and activism to raise awareness about gender inequality and discrimination within schools and communities. Encourage students to take leadership roles in organizing events, campaign, and advocacy efforts to promote gender inequality. Kumbaga, ino-encourage yung mga student na sumali sa mga campaign, mga leadership, advocacy na nagpo-promote ng gender inequality. Laws and policies related to gender inequality and discrimination. In the Philippines, there are laws and policies related to gender inequality and discrimination. Here are some of them. Republic Act No. 9710 or Magna Carta of Women. This aims to protect and promote the rights of women in the Philippines. It provides provision for equal opportunities in employment, equal pay, protection against sexual harassment, and other rights of women. Anti-Sexual Harassment Act of 1995, Republic Act No. 7877. It provides protection against sexual harassment in the workplace, educational institution, training institution, and other place. It prohibits any form of sexual advance, requests for sexual favors, or other verbal or physical related to gender. Republic Act No. 8353 or Anti-Rape Law of 1997. This law aims to protect individuals against any form of rape or sexual assault. It imposes severe penalties for those committing these crimes and establish mechanisms for assistance and protection for victims. Republic Act No. 100911 or Anti-Age Discrimination in Employment Act. It provides protection against discrimination in employment based on age. It prohibits practices that portray an individual as unfit for employment because of their age. Republic Act No. 9710 or Anti-Trafficking in Person Act of 2003, it aims to combat trafficking and other forms of abuse against women and children. It provides protection for victims and emphasizes penalty in those guilty of such crime. This law and policies are just some of the steps taken by Philippine government to address gender equality and discrimination. Additionally, there are local ordinances and policies in various areas in the country aimed at protecting people's rights against this type of discrimination.